Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Ngayong hapon po, ito po ang latest update natin ngayong araw, October 16, 2025. Yung minomonitor nga po nating low pressure area, no, ito nga po ay aasahan natin na posible mamayang gabi ay pumasok na nga po ng ating Philippine Area of Responsibility at mataas ang potential ito na mag-develop bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. At kung sakaling hindi magbabago ang kanyang senaryo, ito po ay magkakaroon ng local name na si Bagyong Ramil. At asahan nga po natin as of now, ayon sa ating European Center, ang pinaka-target po niyan is yung parte ng Northern Luzon. Pero again, hindi natin inaalis yung posibilidad na yan ay bumaba pa or mas umangat pa. Depende nga po dito sa may pagbugso ng northeast monsoon, yung possible northeast monsoon o yung amihan, o magkakaroon ng isang high pressure area na posibleng magtulak sa kanya pababa. Sa ngayon nga po, patuloy po nakakaapekto sa ating bansa ang Easterlies at asahan nga po natin na mainit at maalinsangan nga po ang ating panahon. Asahan naman natin may mga biglang pagbuhos ng pagulan dito nga sa parte ng Aurora, Isabela, ng parte ng Metro Manila, Bicol Region, makulimlim na kaulapan, at yung malaking bahagi naman ng ating bansa ay magiging maayos at maganda ang lagay ng panahon. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, so expected na nga po natin bukas nga po October 17, so possible nga po nasa loob na po yan ng ating bansa. Dito nga po ay posible nga mag-develop na po siya bilang isang tropical depression. Posible po umaga or hapon or gabi ay mag-develop na nga po ito. At pagdating naman po ng October 18, so by October 18 bilang isang bagyo, nasa eastern section na po yan ng Central Luzon. At pagdating po ng alas 8 ng gabi ng October 18, so expected natin mas aangat pa po yan dito sa may eastern section ng Aurora. At posibleng mas lumakas pa nga po ito. Pagdating naman po ng alas 11, no? Alas 11 ng gabi ng October 18, ito po ay mas lalakas pa at ramdam na po yan dito nga po sa may parte ng Northern Luzon at eastern section ng Central and Northern Luzon. At pagdating naman po ng October 19, so possible nga po by October 19, mas lalakas pa nga po ito, posibleng umabot ito hanggang severe tropical storm at posibleng magkaroon ng landfall scenario yan dito sa may parte ng Santa Ana, Cagayan. Pagkatapos po niyan ay sa coastal water na nga po yan ng Northern Luzon or dito nga po sa may parte ng mga isla ng Babuyan Group of Islands. Pagdating naman po ng alas 2 ng hapon ng October 19, tuloy-tuloy nga po yan, dahan-dahan pang lalakas. At pagdating po ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, tuloy-tuloy na po yan lalayo ng ating kalupaan. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda nga po sa ating mga kababayan dahil mapaminsala nga po si posibleng Bagyong Ramil. Kung mapapansin natin, nagkakaroon nga po ng pagbugso ng hangin na nanggagaling nga dito sa parte ng China. Ito po yung ating imo-monitor kung ito po ba ay bago lumapit sa ating kalupaan ay bubugso na ito at magkakaroon ng high pressure area, posibleng bumaba itong bagyo. At kung ito naman ay madidelay, posibleng mas umakyat pa nga yung pinakasentro ng bagyo at magkaroon po tayo ng panibagong senaryo at posibleng hindi po siya mag-landfall. At pagdating naman po ng October 21, posible nga pong umabot yan ng typhoon category papalabas ng ating bansa. At pagdating naman po ng October 22, yan po ay almost stationary nga po siyang kikilo sa may parte ng South China Sea. At pagdating naman po ng October 23, yan po ay diretso ng bababa papunta naman po ng Vietnam. At pagdating naman po ng October 24, so asahan natin by October 24 mataas ang tsansa ng mga pagulan sa ating bansa. At pagdating po ng October 25, mataas ang tsansa ng pagulan sa may parte po ng Bicol Region at ng Visayas.
Pagdating po ng October 26 and 27, so asahan po natin, dahan-dahan pong gaganda ang lagay ng panahon. May mga low pressure area po tayong nakikita, pero as of now, mababa naman ang chance na maging ganap na bagyo. At pagtapos po niya, October 29 hanggang October 30, posible nga po magkakaroon na nga po tayo ng ating northeast monsoon o yung amihan. Inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.